Magandang araw po sa inyo lahat. Matindi po ngayon po ang ating pong gagawa ng reaction video. Wala po ito kay Maharlika TV. Ang title po nito, US Air Force may matinding gagawin sa China. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para ma-update ka kapag po naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. Simula nang malagay sa pwesto ang Pangulo ng China na si Xi Jinping, talagang pinagsikapan itong magkaroon ng isang malaki at makapangyarihang pwersang militar ang China. Ngunit bagaman sinasabing nakamit na nila ito, pero ang problema hindi pa rin talaga nila kayang makipagkompetensya sa Amerika, lalo na sa US Air Force. Kung sisiklab ang digmaan sa pagitan ng China at Amerika, ang US Air Force ang isa sa mga tinik sa lalamunan ng Chinese military sa maraming mga aspeto. Isa na rito ang pagkakaroon ng US ng mga dekalidad na mga eroplano at highly trained na mga piloto. Pero bakit nga ba dapat mabahala ang China? Gayong napakarami rin naman nilang advanced na mga fighter jet at mga pilot. Welcome sa Maharlika TV. Sa bidyong ito ay sama-sama nating alamin kung bakit kinakatakutan ng China ang Air Force ng Amerika. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lamang po ang hinihingi ko para sa bidyong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Tama po, no? Mag-like po kayo sa video ni Maharlika TV. Nasa description po ang link ng kanyang video para makapag-subscribe din kayo and like. Dito po sa video po natin, no, mag-like din po kayo. Napaka-importante rin yan. At syempre mag-subscribe po kayo sa aking channel. Diretso na natin to. Back to the video. Ang China, mga kapatid, ay mayroong hindi biro na pwersang militar. Katunayan, ang bansang ito ang pangalawa sa mayroong pinakamalaking gastos pagdating sa pagpapalakas ng military. Maliban dyan, taon-taon pinapatindi rin ng China ang kanilang nuclear capability. Ngunit pagdating sa lakas ng himpapawid, kahit anong gawin ng mga Chino, paniguradong wawalisin lang sila sa Air Force ng mga Amerikano. Unang-una, mga kapatid, bagaman maraming eroplanong pandigma at mga piloto ang China, pero ang katotohanan, wala raw sila sa kalingkingan ng airborne capabilities ng US. Well, talaga pong number 1 po talaga ang US. Kaya nga po, gustong-gusto po talaga ng China na madaig po ang US. Pero syempre sa capacity lang po ng bansa, no? Sobrang hindi po nila abot, no? Hindi nila madadaig ang US. Unang-una po yung kanilang mga kanilang mga panlaban sa gera ay, alam niyo na, made in China nga, 'di ba? Ibig sabihin po noon ay madaling masira at hindi po dekalidad. Real talk lang po 'yan. At ang sa US po talaga ay talaga pong materialis fuertes na masasabi nga po talaga natin. Kasi po talagang matibay. Doon pa lang po ay talaga pong hindi na po talaga mananalo ang China sa US. Ayon sa ulat ng Global Firepower, ang Amerika ay mayroong mahigit 660,000 na mga Air Force personnel. At syempre, hindi lahat ng mga taong ito ay mga piloto. Walang kakayahan ng US na magpadala ng kalahating milyong malakas na armada ng mga eroplano sa direksyon ng China. Ngunit mayroon itong malawak na infrastruktura ng mga piloto at support crew na maaring mag-coordinate ng napakalaking opensiba na magdudulot ng malalaking problema para sa Beijing. Unang-una po, no, marami na nga po mga kampo, no, mga base ang US po sa iba't ibang bansa sa Asia, lalo na rin po sa atin, no, meron po tayong EDGA ngayon, no. Imagine niyo na lang po talaga, no, kung hindi po natanggal ng US Naval Base dito po sa amin sa Subic at sa Clark. Sipin niyo, no, kung hanggang ngayon meron tayong US Naval Base talaga, ay talaga pong napakalakas na po sana talaga ng ating bansa, no. At syempre po hindi lang naman po sa atin nagtayo ng mga base po ang US dito sa Asia, no. Marami pong lugar pa yan sa iba't ibang bansa. Kaya po malaki po talaga ang advantage syempre ng US dahil unang-una po, no, marami pong kaalyadong bansa talaga ang US dito sa Asia. Samantalang ang China po talaga ay halos lahat po ay kalaban nila. Kaya talaga pong hindi po talaga sila uubra. Unang-una lang rin po, no, sa taktikang nilalabas po, no, ng bansang US. Hindi po mananalo ang talaga ang China. Hindi naman talaga sa sinasabing mahina ang Air Force ng China. Katunayan, ang People's Liberation Army Air Force ay mayroong humigit kumulang 400,000 na mga miyembro. Mas kaunti nga lang ito sa 660,000 na miyembro ng US Air Force. Grabe. Ngayon, mga kapatid, upang masabi natin na talagang malakas ang isang puwersa ng Air Force, hindi lang sa dami ng mga tauhan tayo magbabase, kundi sa mismong quality ng kanilang mga equipment. Yes. At yan nangunguna ang Amerika. Ang US, mga kapatid, ay mayroong 13,300 total stock na mga aircraft at sinasabing 9,975 sa mga ito ay handa na sa kahit anong labanan. Wow. Samantalang ang fleet ng China ay mayroon lamang 3,166 na mga eroplano. Nangangahulugan lang ito na ang US Air Force ay mayroong mga aircraft na humigit kumulang 4 na beses ang bilang kumpara sa China. Saka ito po yan, no? Dito rin po tayo babase sa experience po talaga.
Ang China po ay matagal na pong hindi gumera. Matagal ng panahon po talaga. Wala po silang total experience at this day and age po talaga, no? Wala. Puro lang sila simulation, puro lang sila drill, puro lang sila training. Samantalang po ang US po talaga ay talaga pong batak po sa gera. Hindi po nababakante sa gera ang US po talaga, no? Hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon po. Kaya po masasabi po natin talaga, nasa experience lang po sa gera po sa panahon pong ito ay lamang na lamang po talaga ang US. Paano pa po siyempre yung mga dekalidad po nilang mga eroplano, lahat po ng panggera po ng US, no? Talaga pong batak din po talaga. Talaga pong nababalaban po talaga sa gera at sa mga rescue mission. Samantalang ang China po talaga ay zero, kung tutuusin po talaga ay walang experience, no? Ang Air Force ng China ay nakatuon sa pagpaparami ng kanilang mga fighter jet kung saan mayroon na itong 1,199 na mga fighter. Ngunit bagaman nakakabilib na ang bilang na iyon, paniguradong mangliliit pa rin sila sa US Air Force na mayroong 1,914 na mga Grabe. matitinding fighter. Kabilang ang mga tinatawag na more versatile fleet ng fighter jet na mayroong malulupit na dogfighting capabilities. Ayon sa mga report, ang US ay mayroong 962 na mga fixed-wing transport aircraft kumpara sa 288 ng China. Mayroon din itong mas maraming eroplanong magagamit para sa pagsasanay, mga attack aircraft, tanker, helicopter at maging mga special mission plane. Marami ring option ng US pagdating sa paglilipat ng mga tropa at pagsasagawa ng mga air mission laban sa China o sa mga kasosyong teritoryo nito. Kaya maganda po talaga na naging kaalyado talaga po natin ang US kasi unang-una sila po talaga ang pinakamalakas sa buong mundo at talaga pong maigting din po ang pagsuporta ng US po sa atin ngayon, no? Sa pamumuno po yan ni Joe Biden. At syempre sana po, no, kung manalo man po si Donald Trump, ay sana po magdire-diretso pa rin po yung suporta po ng US sa atin. Syempre po, kayang-kaya naman po siguro makumbinse at talagang masigasig naman po ang ating Pangulong BBM dyan, no? Kaya sana po magkasundo po silang parehas, no? Kung sakaling mananalo po itong si Donald Trump. Kung kaya't hindi umano kayang pantayan ng kahit sinong militar ang kapangyarihan ng US Air Force. Yes. Ang China ay mayroong pinagmamalaking fighter jet na kaya umanong makipagsabayan sa mga bagong fighter ng US. Ang mga ito ay ang Shingdo J-20 Mighty Dragon. Ang fighter na ito ay isang 5th generation stealth fighter at ito raw ang pagtapat ng China sa F-22 Raptor ng Amerika. Ang J-20 ay may top speed na hubigit kumulang 1,670 miles per hour at maaring lumipad ng halos 2,800 miles bago kailangang mag-refuel. Ang tanong nga dyan, no, meron nga silang ganyan, may mga panapat sila. Ang tanong nga, yung experience, no? Siyempre, pagdating na po talaga ng gera ay kung talagang walang experience po yung mga piloto na yan, yung mga army ng po ng China, siyempre po dadagain po talaga yung mga yan kasi po mapapasabak po sila first time. 'Di ba? Kahit sino naman pong first time, 'di ba, kakabahan ka talaga. Samantalang po ang Navy SEALs o yung mga Marine Corps ng US po talaga, mga batak po talaga yan sa gera. Ganun po katindi. Kaya po kahit ano pong high-tech din ng mga vehicle ng China ay hindi rin po talaga nasa nagmamaneho po yan. No, nasa tao yan. Talaga pong dadagain baka po yung bayag po ng mga piloto ng Chinese nataleeg, no? Ganoon po katindi, no, ang experience po ng US po talaga, ng US Air Force. Mayroon itong mababang jet engine intake at halos hindi nakikita sa isang radar cross-section at nilagyan din ito ng active electronically scanned array na direktang nagpapadala ng data sa mga firing system nito. Pagdating sa mga armamento, ang J-20 ay nilagyan ng tinatawag na internal cannon na maaaring i-deploy sa isang close quarters combat at ilang PL-10 air-to-air missile at mas malalaking PL-21 at PL-12C o PL-12D missile. Para sa China, ang Shingdo J-20 ay isang flying death machine na maaaring magpaula ng apoy sa kanyang mga kaaway, kung kaya't mas pinarami pa nila ang pagbuo sa mga ito. Ayon sa ulat ng Nikkei Asia, noong 2022, gumawa ang China ng mas maraming J-20, mas marami pa kaysa sa F-22 Raptor na ginawa ng Amerika. Kumbaga talagang nagpaparami talaga ng ganyan po yung China kasi alam po nila wala silang kasundo eh. No, kailangan talaga nilang magpalakas kung tutuusin kasi lahat po talaga ng bansa halos kinakalaban nila, lalo na po dito sa Indo-Pacific, di ba? Lahat naman din po ng mga nasa Indo-Pacific nagpapalakas din. Isipin nyo yung India, di ba? Sobrang lakas na rin ng India ngayon. Di ba? At yun na nga, sa kanila tayo kumuha ng BrahMos missile at madadagdagan pa yun. No? Kaya talagang kailangan lang silang magpalakas. Yun nga lang po talaga, hindi po dekalidad po talaga
ang kanilang kanilang production ng kanilang mga na yan, mga aircraft na yan. Alam naman po natin, 'di ba, made in China eh, 'di ba? At binalak din nilang gumawa ng 40 hanggang sa 50 piraso kada taon. Ang J-20 mga kapatid ang sinasabing pangtapat ng China sa F-22 Raptor ng Amerika. Ngunit ang problema maliban sa F-22 Raptor, mayroon pang isang mahusay na advanced na fighter jet ang US, ang F-35 Lightning II. Yes. Kung saan kapag pinagsama ang dalawang fighter na ito, paniguradong lalamunin ito ng buo ang Xingdo J-20 ng mga Chino. Pagdating sa bilis ng nasabing mga fighter jet, bagamat mas mabilis ang J-20, ngunit hindi naman nalalayo rito ang F-22 Raptor. Ang F-22 ay mayroong top speed na humigit kumulang 1,500 miles per hour at mayroon itong external radar cross-section, bagay na napakahirap nitong ma-detect. Yes. Mas lalo pa itong hindi nadedetect dahil nagagawa nitong mag-supercruise o nami-maintain ito ang kanyang supersonic na bilis nang hindi nangangailangan ng mga afterburner. Padadaig ba naman ng US? Siyempre kung anong malalaman nilang technology ginagawa ng China, dadaigin nila yan. Automatic yan kasi napakalakas po talaga ng US. Number 1 sila eh. Diba kung tutuusin, talagang binibigyan nila talaga ng malaking pondo. No? Pinupondohan talaga po nila ang kanilang mga sandatahang lakas. Real talk, no? Kahit po sa training na lang po ng mga Navy SEALs sila sa Air Force eh. Diba sa mga nila, yung mga army nila eh. Talaga pong grabe, sobrang advanced po yung training nila. No, kaya nga po nakikinabang din po tayo ang Pilipinas sa training balikatan kasi po talagang iba pong klase talaga rin yung training po talaga ng US talaga. Kaya kumbaga pag tayo po ay nagbalikatan po, may yung knowledge po ng ating mga kasundaluhan ay na-enhance po Alam naman po natin sobrang late na po talaga tayo yung knowledge natin. Pero hindi po tayo patatalo pagdating po sa jungle yung ating mga musang po Talaga pong number 1 Napaka sobrang deadliest in the world po talaga ng ating mga musang. Kumbaga hindi po basta-basta. Kaya saludo po sa mga musang po natin Ang thrust vectoring system na binuo sa fighter ay siya ring nagiging dahilan kung bakit ang F-22 Raptor ay napakaliksi. Kaya naman kahit ang J-20 ay mas mabilis kaysa sa F-22, maring hindi pa rin ito makakatama. Mahalaga sa isang fighter mga kapatid ang mayroong kakayahang mag-supercruise katulad ng sa F-22 Raptor at F-35 upang mapanatili ang kanilang top speed. Tama. At dahil wala nito ang kahit anong fighter ng China, nagiging problema ito sa kanilang mga stealth operation dahil kahit mayroon pa silang stealth capabilities, nalalaman pa rin kung saan ang eksaktong lokasyon ng kanilang mga eroplano. At sa panahon po ngayon, alam nyo naman po, o sa mga hindi po nakakaalam, na talaga pong naghihikahos po ang China. Bagsak po ang kanilang ekonomiya, wala pong trabaho, halos nagsasara po ang mga negosyo, wala na pong nag-i-invest sa China kasi po wala na nga po nagtitiwala sa China ngayon. Kasi po lahat na lang po ng katarantaduhan ng kanilang gobyerno ay ginagawa po talaga sa atin at sa iba pa pong bansa. Alam po ng buong mundo yan, kaya po nagko-collapse na po talaga ang bansang China. Kaya kung iisipin nyo, darating po ang panahon na mapapatalsik po yan si Xi Jinping ng kanyang mga mamamayan, ng mga ordinaryong mamamayan. Kasi po talagang naghihikahos po ang buong China. Mabuti na lang po tayo ay hindi po tayo nasa komunistang bansa, tayo po ay may malaya tayo, Kung tutuusin, nasa demokrasya po tayo. Samantalang po ang komunistang bansang China po ay wala po talaga silang halos, hindi sila pwedeng magreklamo, sa mga nangyayari sa gobyerno nila. Kasi po may pwede silang makulong pag nagreklamo po sila. Ganun po nakatakip po ang kanilang bibig, tenga, Lahat po sa kanila po ay hindi po basta-basta pwede pong magsalita against their government. Ganyan din po yung sa North Korea. Sobrang higpit. Kaya magpasalamat po talaga tayo at nasa Pilipinas po tayo. Kaya nga po yung sinasabi ko, malaki na po ang dagok ng China. Sa tingin ko po, sa aking opinion lang po to, hindi po basta-basta makakapagdeklara ng gera ang China kasi po sobrang bagsak at hikahos po ang kanilang bansa. Parehong may mga advanced na system ang F-22 at F-35 na kinabibilangan ng radar, mga sensor at mga sistema ng komunikasyon. Ang pinagkaiba lamang ng F-35 ay mayroon itong isang helmet-mounted display na maaaring magpakita sa piloto ng real-time na impormasyon tungkol sa kanilang eroplano at sa kapaligirang nakapaligid dito. Dagdag pa ang kakaiba nitong feature na mayroong kakayahang mag-take off mula sa isang napakaikling runway at lumapag ng naka-vertical. Ibig sabihin, nakakapag-operate ito mula sa mga base na walang malalaking runway tulad ng mga assault ship at mas maliliit na airfield.
Yan ay isang kakayahan na hindi kayang gawin ng J-20. At syempre, ang parehong F-22 at F-35 ay may mga sistema ng armas na kayang humabol sa J-20. Ang J-20 ay isang direktang tugon ng China sa F-22 ng Amerika. Ngunit pagdating sa bilang at pagkamit ng air superiority at quality ng equipment, walang dudang malayong-malayo ang fighter ng US kaysa sa China. Tama. Kung air superiority ang pag-uusapan, talagang hindi rin uubra ang Air Force ng China sa Amerika. Ang China, mga kapatid, ay nakatuon lamang sa paggamit ng kanilang mga eroplano upang suportahan ang kanilang ground troops kaysa magkaroon ng isang matinding pwersa sa kalangitan. Ang taktikang ito ay ginamit na ng Russia sa Ukraine kung saan mababang lumilipad ang kanilang mga fighter upang magsagawa ng pag-atake sa lupa. Kumbaga po, no, hindi po makikipag-dogfight, no? Yun po yung dogfight po tawag din sa mga eroplanong naggigirian sa ere, no? Ganun po. Wala pong kakayahan po ang China ng ganun. Kumbaga po yung mga eroplano po nila ay dinedeploy lang po nila yan para suportahan po yung kanilang mga ground troops. Pero kung makikipaggirian sila, no, dogfight sa US, sa ere, sa eroplano ay hindi po talaga. Hindi mananalo ang China. Wala po silang kapasidad na ganun. Kumbaga wala silang ganung training. Kumbaga nakasuporta lang yung kanilang mga fighter jets sa mga nasa baba po, no, nasa ground, no, nilang mga tropa. Yun nga lang, nagiging pangunahing target ito sa mga air defense system. Halimbawa, noong August 2023, hindi bababa sa 130 na mga aircraft ng Russia ang napabagsak ng mga tropa ng Ukraine dahil sa ganitong uri ng estratehiya. Ngayon mga kapatid, kung magpapatuloy ang China sa ganitong diskarte, paniguradong mauubusan lang sila ng mga eroplano at piloto dahil mas advanced di hamak ang mga air defense system na ginagamit ng Amerika kumpara sa ginagamit ngayon ng Ukraine. Correct. Isa pa sa magiging problema ng China kung nakatuon na lamang ang kanilang air force sa pag-atake sa lupa. Siyempre, hindi na sila gaanong magpo-focus sa himpapawid kung saan doon naman papasok ang Amerika upang dominahin ang airspace. Kasi nga, di ba, alam naman po ng lahat yan na ang China po ang meron pong pinakamarami, no, sa Navy, no, naval ship, no, yung mga barko sa dagat. Doon sila pinakamarami talaga. Sa mas lamang sila sa pagkakaalam ko po, no, mas lamang sila sa US doon. Pero syempre, hindi naman sila sasabayan talaga ng US, 'di ba? Na magbabarko lang, laban ng barko lang din. Syempre, kung saan advantage yung US, doon aatake yung US, 'di ba? Sa aircraft sila, 'di ba? Sa mga eroplano, sa mga fighter jets, 'di ba? Lamang na lamang po yung nasa air kaysa po yung nasa ground. Bagsakan ka lang ng missile niyan, habang ang bilis nung nasa air, 'di ba, yung mga jets. Mauubos din talaga sila, isipin niyo, no? Kung lalo na kung hindi makakasabay din sa ere, ang China, hindi sila wala silang kakayanan na makipag-dogfight, no? Ganon. Ang US ay mayroong tinatawag na Composite Air Operations kung saan ang taktikang ito ay pagsasama-samahin ang malulupit na mga eroplanong pandigma ng Amerika at mga kaalyadong bansa o kaya ng NATO. Yun pa, di ba? Isipin niyo, no? Meron ang US ere, meron pang sasabay na NATO at yung mga kaalyadong bansa. Kasama na tayo dun. No, isipin niyo, no? Talagang hindi mananalo syempre ang China. Hindi naman papayag syempre yung ibang mga kaalyadong bansa ng US. Ganun po yun tulungan yan Kaya nga allied nation di ba? Kung mapapalaban ng US, magpapadala rin tayo ng mga suporta kahit po yung Vietnam o yung South Korea o yung Taiwan, magpapadala ng mga suporta yan. Kahit sabihin natin pinakamalakas na po ang US. Ganun po yun, tutulungan, no? Ganun po yung kaya nga magkakaalyado. Kaya talagang wala pong laban ang China. Kasi po wala naman sila talagang totoong kaalyado. Meron man yung Russia, may inaatupag pong sariling gera ang Russia. Yun nga po yung Ukraine. Yung North Korea po, naku, mangangapa pa po yan. No, hindi po basta-basta magdedeklara yan si Kim Jong-un ng suporta sa gera sa China. Alam naman po natin magkaalyado yan, no? Pero hindi po, may sariling gera rin po yung North Korea between South Korea. Siyempre po, mag-iisip po ang North Korea bago sila tumulong sa China. Baka pag naubos yung kanilang mga mga fighter jets o kung ano mang itutulong nila sa China, siyempre mag-iisip sila baka mamaya pag naubusan na sila, saka sila atakihin ngayon ng South Korea, 'di ba? Kaya utak po ang gagamitin po talaga ng North Korea diyan. Hindi rin po talaga sila basta tutulong sa China. Nagagets nyo po ba yung gusto kong sabihin, no? Kaya dito po talaga kung magdedeklara po ng gera ang China, makukuyog po talaga ang China at hindi po talaga sila mananalo dahil wala po talaga silang kakampi. Upang magsagawa ng isang detalyadong plano at magkasanib na pag-atake sa himpapawid. Ang pinakalayunin ng Composite Air Operation ay dominahin ang kalangitan at i-corner ang mga eroplano ng China habang nagsasagawa ng mga aerial assault sa parehong eroplano at mga ground target.
Ngayon mga kapatid, kung nakikita na ng China na dinudumina na ng Amerika ang himpapawid, syempre hindi rin sila basta na lang magpapatalo at paniguradong papaganahin din nila ang kanilang mga air defense system gaya ng kanilang bagong FK-3000 Air Defense Missile System, HQ-16 Surface-to-Air Missile at Red 11 Universal Terminal Defense Weapon System. Walang duda kapatid na talagang magaganda rin ang bagong air defense system na ito ng China. Ngunit pupulbusin lang ito ng mga Tama. stealth fighter ng Amerika dahil ang nasabing mga air defense system ay nagadesenyo lamang laban sa mga attack helicopter at mga cruise missile. Yun na nga, di ba? Attack helicopter, cruise missile lang. Ang mga fighter jets ng US, ang bibilis niyan. Wala silang capacity rin siguro yung mga missile defense system nila na nasa baba na maabot yung mga jet ng mga fighter jet. Kaya talagang hindi mananalo yung China. Di ba? Grabe, at bukod pa doon nga, no, marami pang kakampi ang US. Kaya talaga hindi sila mananalo. Wala itong kakayahan na ma-detect ang mga stealth fighter. Kung inaakala naman ng China na hindi makakapaglunsad ang US Air Force ng malawakang aerial attack dahil napakalayo ng China sa mismong mainland ng US. Ngunit ayon sa mga ulat, ang US ay mayroong mahigit 750 na mga base militar sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya na nga po yung sinasabi ko sa inyo, no. Kasama na po tayo dyan, may EDCA tayo, no. Isipin nyo yung mga pulang yan, no. Di ba? Yan yung mga base ng US sa buong mundo. Siyempre karamihan na rin dyan. Ayan sa Asia, di ba? Isipin nyo, ito Pilipinas tayo, di ba? Ayan, no. Di ba? Yan yung mga base. Kung sakaling aatake ang China, ayan yung mga base ng US. Yan ang sinasabi ko. Kaalyadong bansa. Kaya hindi na po mahihirapan actually ang US na sumuporta, no, kung sakaling manggegera sa Taiwan ng sakali ang China o sa atin, hindi na po mahihirapan para rumesback po ang US kasi po may mga naka-station na po dyan sa mga teritoryong yan, sa mga naval base na yan. Lalo sa atin may EDCA tayo, di ba? May mga base rin tayo. Ganun po yun. Kaya po napakahalaga po talaga na meron pong kasunduan, no, yung Mutual Defense Treaty na meron nga po tayo sa US. Kaya po talaga, hindi rin po talaga basta-basta talaga magdedeklara ng gera ang China. Mag-iisip silang mabuti kasi po mapupulbos po talaga ang kanilang bansa kapag po talaga sila ay ng gera basta-basta lang. At 220 sa mga basing iyon ay nasa mga Asian country. Yes. Halimbawa sa Japan, ang US ay mayroong 120 na mga base militar. Sa South Korea, mayroon silang 73 at isama mo na ang kanilang 10 military base na nasa Kuwait at Saudi Arabia. Yes. Kung titignan mo ang world map mga kapatid, talagang dihadong-dihado ang China. Ang mga base militar kasi ng Amerika ay nakapalibot mula sa silangan, kanluran at timog na bahagi ng bansa. Mag-game over po talaga ang China pag nagdeklara sila ng gera. Isipin niyo, di ba? Hindi lang US hindi lang US ang tutulong, buong talaga, allied nation. Isipin niyo 'yon. Kaya talaga mag-iisip ng mabuti si Xi Jinping bago siya gumawa ng hakbang. Kaya isipin niyo, no, sobrang tagal na po ng sigalot nila ng Taiwan. At napakaliit ng Taiwan, malaki pa po yung ating Luzon, no? Luzon, malaki pa sa bansang Taiwan. Pero bakit hindi nila magera-gera ang Taiwan? Kasi po, no, nag-iisip po yan si Xi Jinping. Alam na alam po ni Xi Jinping ang kahihinatnan nila. Kaalyado po ng Taiwan ang US at marami pa pong iba. Kaalyado rin natin ng Taiwan. No? Hindi po talaga basta-basta magdedeklara ng gera si Xi Jinping. Kasi alam niya po talaga na hindi sila mananalo. Mapupulbos po talaga sila, mako-corner po talaga sila at talaga pong hindi po sila mananalo. Real talk po yan. Samantalang ang China ay mayroon lamang isang opisyal na malayong base militar na matatagpuan sa Djibouti. Hindi naman sana problema sa China na makipagduelo sa US Air Force kung mayroon lang sana silang mahuhusay na mga piloto. Ngunit ayon sa mga report, kulang na kulang umano ang kakayahan ng mga piloto ng China kung ikukumpara sa piloto ng Amerika. Tama. Ayon sa Air Education and Training Command, ang US Air Force Academy ay naglalabas ng mahigit 3,400 na mga kadete bawat taon. Ang nasabing mga kadete ay nagsasanay sa mga prinsipyo at taktikang ginagamit sa pagpapalipad ng mga advanced na eroplano at helicopter. Bilang karagdagan, nagkakaroon din sila ng ground training upang maging epektibo kapag napunta sa ground. Yes. Sumasailalim din sa Officers Development Training ang ilang mga kadete na nagpapabuti sa kanilang mga kasanayan sa pamumuno at koordinasyon. Matapos makompleto ang pagsasanay na ito, ang nasabing mga kadete ay mahahati sa 3 grupo, nang bawat isa ay magkakaroon ng isang advanced training course na nakatuon sa isang partikular na uri ng aircraft. Kasama rito ang pagiging bihasa sa pag-ooperate ng bomber plane, fighter jet, helicopter, tanker plane at airlift plane.
Maliban dyan, ang isang grupo ng mga kadeteng ito ay sasanayin din sa pag-ooperate ng isang unmanned aerial vehicle. Sipin nyo, no? Ang training ng US no, sa ano nila sa army nila no, sa ganyan no, sa militar nila kumbaga. Hindi lang nakapokus sa isang bagay. Lahat te-trainingin mo. Pag matapos mo yung isa, may isa naman para lahat alam no ng kanilang mga kasundaluhan. Napakahusay po talaga ng US no. Grabe. Samantalang po ang China po bukod sa bukod sa hindi na po dekalidad ang kanilang mga gamit no, kanilang mga sasakyan na yan, yung mga kanilang panggera na yan. Talaga pong pucho-pucho lang po yung kanilang training at matagal na nga po silang hindi kumigera. Kaya po talagang malabo pa sa ano talaga sa sobrang labo pa sobrang labo talaga na manalo sila. Ngayon mga kapatid, alam ng China na mahina at talagang kulang sa abilidad ang kanilang mga pilot kung kaya't masinsinan ang kanilang pangre-recruit ng mga pilot mula sa British military personnel upang turuan ang kanilang mga piloto kapalit ng isang napakalaking halaga. Sa ulat ng Sky News, noong manong huling bahagi ng 2022, nagsimulang mang-recruit ang PLA ng mga piloto. Base sa ulat, humigit kumulang 30 dating British pilot ang nainganyo ng China sa halagang $300,000 bawat taon. Nangangahulugan lang ito na ang China ay nagiging desperado na makakuha ng mas mahuhusay na tagapagsanay. Maliban sa mga fighter at mga pilot ng US na kinakatakutan ng China, kabado rin sila sa mga stealth bomber ng Amerika gaya ng sa B-2 Spirit at sa B-52 Stratofortress. Ang mga bomber na ito ay may kakayahang magdala at maglunsad ng mga nuclear weapons sa mismong kaloob-looban ng China. Samantalang ang B-2 Spirit ay wawasakin muna ang target bago mo malaman na napasok at inaatake ka na pala. Tama. Yan kapatid ang ilan sa mga dahilan kung bakit dapat lang nakatakutan ng China ang Air Force ng Amerika. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. Ayun lang po, no, atin po nagawa ng reaction video, napakagandang video ng Team Maharlika TV. Ilalagay ko po sa description ang link na kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Ilagay nyo na lang rin po sa comment section kung sa loobin nyo po rito, no. Palagay nyo po ba mayroon po bang tsansa na manalo ang China sa US? Kahit po walang ibang tutulong, no, one-on-one kumbaga. Mananalo po ba o may pag-asa po ba ang China sa US na manalo? O talaga pong pupulbusin lang po talaga sila ng US? Comment down below and don't forget to like this video and subscribe po dito sa ating channel. Mag-iingat po kayo lahat until next time. God bless and peace out. Bye.